ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganun Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurupista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa droga. Mainit talaga ako sa droga. Kaya mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nagchichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan Chair, please. na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, tayo, Mr. Chair. it's actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi niyang mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator, pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap eh. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapwesto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao.
Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Yeah. Salamat. Hindi na ako. Thank you. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, yan, you're a witness requested by Senator Bato. Sino pa ba? Mga PNP, Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin Bumagat, you're requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former President if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saywar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former mga criminal mayor na Mr. President na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a for euphemism. Sinasabi mo lang death squad yung mga kriminal na or killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga ang ginagawa mo, kaya sila nagbabarilan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na-presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gumbo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Sabihin mo sa kanila ngayon, nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh, extrajudicial killing. Maniinutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Diba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma. Babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiiwas eh. But Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter Yes, alam ko. because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yun, mga kalaban na yun. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang natin Hostage taking, yung Mr. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato,
patayin. Tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papalutuin mo pa yung incheck doon sa... Tapos pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nagresponde ako doon, sabi nila pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly sinasabi ko, kayo mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin. At lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-Death Squad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dati sa Davao na Chief of Police ay membro ng Death Squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. No, Chair, I sinabi was niya listening. It was the former president who said na ang mga PNP ang death squad. I declare a suspension. Yan. Si Bato de la Rosa is a Death Squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa Death Squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping na ganon, can you give us the date ng insidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong mo. Hindi mo na masyado maalala. Hindi ko makuha yung date. Sige, go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former President, Sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na kakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban. Kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Sa TV yun nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya nga, ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Hindi mo alam kung anong gawin mo. thank you, Mr. President. Presidente ako ganun, no? Sabi ko, huminto kayo. So kayo, Mr. President, Kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan.
Pag korap ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi sa mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero huwag sa panahon ko, tayo. Thank you, Mr. President. Alam nila yan, ayan o, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin. Sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Ngayon mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs, hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. For the good time na yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Wala na sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ayan dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon ang Davao, ngayon, taga-Davao ka man. Taga-Davao kayo lahat. Yung mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero yung dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Kung nakikinig yung PNP pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang
Hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, Sige ba? sir. Okay, sige. Ako, kung magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito, Okay lang. wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three, Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng mo, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos man. Salamat kayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting Thank you for watching, guys. Just click on my YouTube channel, Al Johnny Rick.